congratulations. Ano lang yung focus sa game, takbuhan yung laro, and then maintain your composure in the game. Yun, mabuti na lang nakalamang kami ng 25 yata pinakamalaking lamang namin. Kung nagkataon 20 lang lamang namin, natalo pa kami. Hindi ka talaga pwede mag-relax pag San Miguel yung kalaban mo. Medyo bumagal yung pacing namin kaya siguro nawala din yung rhythm namin. Nagsona sila nung bandang huli, medyo napigilan yung tempo ng laro nung nagsona sila. So we'll just have to try to look for for solutions pagka ganun ng situation, pero nakalusot tingnan natin kung hanggang saan yung swerte. Sa amin ang importante lang maka 6 or 7 wins, no? Ang kwenta namin is mga 6 wins or 7 wins, pasok ka na ng quarters. So na 5 wins kami, baka isang panalo na lang, nasa quarters na kami. Pero para makasigurado siguro kailangan 7 panalo para makasigurado. Yun lang objective namin. We don't even mind number 1 ka, number 2 ka sa standings. Importante lang makarating ka sa next round. Coach, congratulations. Nung mag-aabol yung San Miguel, every time na may tira silang mabigat, nasasagot na malaking bagay yun sa team yun, lalo na trying to maintain this unbeaten start sa conference. Patuloy pa rin yung ito yung progress na sinasabi ko, no? You progress in your maturity, you progress in your character, how to fight against adversity. So yun, lahat ng mahirap dinaanan na namin. Lumabang kami ng walang import, nakalaban si Bolbol. Lumabang kami ng walang import for the whole game, kalaban Meralco. Nag-lead kami ng 25 points, tapos naubos, pero naipanalo pa rin. Mabuti yung team nagdadaan sa ganun kasi it really strengthens you and tests your character. So good sign pa rin para sa amin. And then another big game out sa'yo, fourth quarter na, isa ka dun sa mga sumasagot sa bawat run ng San Miguel, may mga pamatay sunog ang bira. Ayun nga, talagang sabi ko nga, ang hirap talaga kalaban ng San Miguel kahit na lamang na lang ilan. Talagang mahabol at mahabol. So yung credit din talaga sa mga teammate ko talaga na hindi sumuko. And sumunod lang kami sa game plan ng mga coaches, and then sumunod lang din yung opensa. Kaya nakuha namin panalo. Coach, Felix Clemente also had a good game as starter and finisher during the games. Your thoughts about it? Actually, Felix, the last few games has been playing well, no? Kung matatandaan nyo, bago na-fracture yung kamay niya, maganda na nilalaro niya. Nung na-fracture, medyo nagbalik siya ulit ng parang parang nag-regress siya. Pero we were patient with him. Ngayon, nakukuha niya na ulit yung laro niya, no? So we're giving him those extra minutes and trusting him to steer the team for us. Nagdi-deliver naman, nananalo, no? So kanina at least si Andre na sustain niya rin from the last game. Maganda nilaro niya, tapos kanina naka-contribute din siya, no? So we have to have good point guard play para gumalaw at kumilos yung team namin, So he's giving us what we need, no? Coach, si Marcio last year, pinahaba niyo rin yung there's a reason why he's the best 3-point shooter, no? Kino-contest naman namin yung tira niya, pumapasok pa rin. Sa akin kasi, sabi ko, sumugal tayo dun sa tres kesa dun sa nababagsakan ng bola si Junmar tsaka yung import sa ilalim, no? So nagsasag na lang kami, sumusugal kami, tsaka na lang namin kino-contest hanggang kaya namin yung tres. Ayun, nakaraos. Pero ang nagdala talaga sa amin, palagay ko,
yung pace din namin no? Na doon namin na build yung lead namin. Kung hindi kami nakabuild ng lead, talo kami sa laro na to. Coach, siyempre sanay na yung tao na hindi ka talaga need na time out during a comeback big. Pero ano yung nakita mo during that situation na nag-decide sa'yo na wag tumawag ng time out? I was just trusting the guys. No? Sabi ko lang, parang ano, no? Parang you're testing their ability to self-organize, testing their ability to read situations. No? Kailangan magsugal ka talaga kesa doon sa spoon feed mo lahat. Tumaymag din ako nung nag-10 no? Galing sa 17 ata, bigla bumagsak ng 10, tumaymag din ako. No? Pero nung bandang huli, pinabayaan ko na sila, bahala na kayo sa buhay niyo. Sabi ko. Hindi napapatungukan yung sa sitwasyon. Ano ba tayo mo doon na hinahayaan lang kayo coach yung situation? Ayun, talagang sinusubukan din kami ni Coach. Yung pagsadulo na makikita mo talaga na hindi siya ta-time out. So, yun, mga teammate ko talaga, makikita mo naman na talagang compose din sila. Hindi rin sila bumitaw. Kaya nakuha namin panalo. Hindi yan, natawid itong game against San Miguel, pero pag-try kalaban yung Converse na kahit 1-4 record nila malalim na team na naman kaysa inyo. So yun, alam naman natin yung Converge. Matibay din yung lineup nun. So sabi ni Coach, konting adjustment na lang to pagdating ng Fridays. Inensayo kami bukas. So yun, trabaho din. Coach, wala konting worry na kasi takbo kayo ng takbo kanina tapos one day ano lang, Converge pa yung Meron konti, pero sanay kami, yun talaga laro namin takbuhan lang kami nun. Sa practice namin, halos 2 oras kami, takbuhan lang kami ng takbuhan. No? Kailangan madala mo talaga, matranslate mo sa real game. No? So, mabigat na kalaban yung Converge. I think yung 1-4 record nila does not reflect how strong they are. No? Parang naghihintay lang ng tamang panahon pagka nag-gel sila, mahirap talaga talunin yun. Mabigat ang lineup nila. Coach, yung pass breakpoints 34 to 30, tingin niyo you can keep the pace for the entire content? We will try because that's our no? That's how we identify ourselves. Kasi pagpasok mo ng laro, wala kang Junmar, wala kang CJ, no? Hindi pa naman star ito si Noku, no? Hindi mo alam kung ano makukuha mo sa team, no? Hindi mo alam kung sino puputok. Wala kang superstar. Pero ang alam namin, pagpasok namin sa laro, may advantage kami sa pace. May advantage kami sa speed. Kahit sino pa kalaban namin. Tsaka, yun nga, we can play at that pace for 4 quarters. Yung yung mga gustong sumabay sa amin, makakasabay ng 2 quarter, 3 quarter. Pero pagdating ng 4th, kaya pa rin namin ma-sustain yung speed. So siguro yun lang ano namin. We come into a game, we know what our advantage is. And it's not individual talent. It's our system, it's our identity. Coach, basta lang, siyempre hindi din kasi yung retirement ceremony game, siyempre big day for, not only for game, but for the franchise also. Just appropriate recognition and honor for Gabe Norwood, no? Ang history ng Rain or Shine would be parang Norwood era at saka after post Norwood era, no? Parang yun ang kwento ng Rain or Shine ngayon no? So naging marker siya ng kwento ng franchise ng Rain or Shine, and appropriately kailangan talagang bigyan siya ng recognition, ng honor
And not just because he's a great basketball player, but because he's a great human being. Coach, thank you.